bangkay ni Apo Lakay. Kaya, di ba? Pinapalo din ko sa TikTok. Pinapalo ka pre, hindi ka pinapalo, pinapalo. Sino may posas dyan, no? Para sa kaalaman nyo, no, kahit mismo mga DDS at may patunay ako dyan, may mga nagkakakarap sa akin, nagme-message. Kaya medyo hindi ako masyadong nagbabardagol. Pero, sila sa harap, babardagolin nyo. So, napagalitan dito. Pero okay lang yun. 1, 2, 3, go. Banatan mo na pre, dapat banatan. Bakit ako nandito? Okay, 2 minuto. Ako po isang Marcos supporter. Ayoko pang tawagin na sarili kong loyalist kasi hindi pa ako buhay nung panahon ni Apo Lakay. Pero yung lolo't lola ko, yung nanay tatay ko, mga loyalista talaga. Bago sila nawala lahat, lagi na lang sinasabi na darating yung araw na magbabalik sa kapangyarihan sa serbisyo publiko ang mga Marcos. At nangyayari naman. Anak, Apo, wala kang ibang gagawin kundi tutulungan mo ang administrasyon. Makabalik man si PBBM, si Senator Amy noon, syempre, hindi naman nila alam kung sino pwede tumakbo bilang presidente. Basta yun ang kabilin-bilinan sa akin ng aking mga ninuno na kailangan talagang suportahan. Kasi bakit naman natin hindi susuportahan si Apo PBBM? Siya po'y napakatahimik. Pero ang kanyang gawa ay nag-iingay. Nagkakataon lang po na may mga iba pong mga nais na makamtam ang kanyang pwesto, sila po itong nag-iingay. Ang dami-dami pong nagagawa ng ating mahal na Pangulo. Marami na nabigyan ng mga pabahay, marami na po siyang napatayo mga tulay. Sa pagdating sa bagyo, andun po siya lagi, may mga relief goods. Pati yung mga kinu-question ng iba na mga programa sa baha, hindi naman po lahat yun ay kasalanan ng ating mahal na Pangulo kasi siya po'y nanunungkulan lamang ng magtatatlong taon pa lang po ang kanyang panunungkulan. Minana niya po pa po yan sa mga hindi magandang nagawa ng mga nauna sa kanya. Hindi ako magtuturo ng kung sino kasi medyo mahaba kasi totoo naman simula nang nawala yung tatay, si Apo Lakay, talagang medyo ang bayan natin nag-iba na kumbaga paano na tayo pa-downtrend tayo. So sana ito si PBBM, pilit niya tayong inaangat pero meron pa rin mga pilit bumabagsak sa kanya. Pero kagaya nga ng isang tunay na Marcos, sa kabila ng pagsubok, makikita natin na tahimik man ng ating Pangulo, magsusumigaw ang kanyang pagnanais na baguhin talaga ang Pilipinas. Advice nyo doon sa mga DDS na bumabatigo sa Pangulo na wala kang ginawa? Yung advice ko, huwag kayo masyado maniwala sa mga napapanood nyo sa TV na walang, lalo sa TV kasi hindi naman sa mga vloggers yun, vloggers ng kabila, pati sa mga vloggers, yung mga pagsusulat naman nila. Follow nyo yung mga channel na na nandun talaga yung ng Pangulo, na makikita nyo talaga yung mga ginagawa niya. Mga ordinaryong tao, nabibigyan ng pabahay, sa mga lugar na bibigyan ng mga panimula. Diba? So, marami nagagawa ang Pangulo Kaya nga nagtataka ako, ba't na-mindset yung iba na wala? Kasi may mga resibo talaga Kitang-kita Ako, follow nyo ako, Stephen Lee at TikTok, makikita nyo talaga doon. Kasi mostly, ang talagang pinopromote ko is PBBM Good News. Hindi naman ako masyadong nagbabardagol sa inyo Kasi naniniwala ako na ang karamihan sa inyo ay naniniwala lamang sa chismis. Kasi tayo yung mga Pilipino, madalas gusto natin ng chismis. Pero kapag ang chismis, nalaman natin kung ano yung totoo na, inaayawan na natin yan. Marami po nagagawa ang Pangulo. Maaaring hindi siya perpekto kasi wala naman taong perpekto. Pero napakantaas po ng standards na kanyang ginagawa para sa Pilipinas. Ang sagot niyo po doon sa sinabi ni BP Sara na pupunta siya dito sa libingan ng mga bayani, kay Apo Lakay o kay tapon sa West Philippine Sea. Yung niyo po doon, Komento niyo po. Siguro hindi niya magagawa ngayong araw. Definitely kung gusto niya manggawin. Pero nakahanda po lahat. Hindi po porket mukha tayong mas tahimik kumpara sa kanila. Alam po, may mga ingay din naman sa atin, may mga matapang rin sa atin sa social media. Pero subukan nyo lang po talagang gawin. Nabastusin nyo si Apo Lakay. Kahit si PBBM, subukan nyo talagang sugurit sa Malacanang. At makikita nyo yung puwersa ng mga loyalista, talagang mga sumusuporta. Diba? Nakita nyo na kung gaano karaming dumagsa, diba, ng birthday. So, mas marami kapag sinubukan nyo talagang apiin si Apo PBBM. Yung mga ingay-ingay nyo, okay lang yan. We can let it slide. Yan, thank you. Siyempre, mensahe mo na lang sa ating siyempre mga DD list. Ayun, mensahe ko,
80-80 daw. Hindi naman, hindi ako naniniwala na 80-80 talaga kayo. Nagpapaka 80-80 na lang kayo minsan kasi nga naniniwala kayo sa mga chismis. Maging mapanuri kayo. Yun na nga, ako na magsasabi sa inyo. Hindi ko iaangat si PBBM na siya ay perfectong pangulo, perfectong leader, napakagaling. Pero ginagawa niya ang kanyang makakaya para ayusin ang mga problema na hindi nagawa na maayos na mga nauna sa kanya. Bigyan natin siya ng tsansa. At the end of the day, he's still our president. Okay. Thank you, Siyempre, thank you, mensahe mo sa mga solid loyal. Mga kabayan, no? Ganon kadami yung ating mga supporter ng ating mahal na Pangulo dito. Makikita niyo yan, talagang hindi basta-basta yan ng mga supporter. Solid po yan. Panahon pa ni Apo Lakay hanggang ngayon, walang pagbabago. Lalo lang nadagdagan, no? Tingnan nyo, hanggang doon po yun, no? Patuloy pa yung pagdating, no? Yung mga tao dito.